loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na patutungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuneko, suklay at iba pang gamit na pag-ayos. Sa taas ng tukador, nakadikit sa dingding isang malaking larawan ng berhen na nakabasang puso at may tarak ito punyal. Sa tabi na nakabukas sa pintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kakabuuan, ang silid ay larawan ng karibusaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. O hayan, di nabukha kang tao. O siya, dyan ka lang muna, ako muna ang bibihis. Sabi ko, ayoko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi Papagalitin mo naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling araw? May iwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Mataas lang iyon. Patawaran ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako. Makipagkwentuhan na naman ako kay Tio Simon. Nakikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda po ang kinukwento ni Tio Simon sa akin. Gusto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na may dumi sa kalooban. Pero, Ito nasabi eh! Sino yan? Ako hipag, naulinigan kong maaari bang pumasok? Naulinigan kong may itinututol si Boy. ayoko magsimba, Tio Simon. Maiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Yan ay tinututo ng pamangkin mo, kuya. Hindi na raw sasama sa simbahan. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mo isama ako, ay maghintay kayo. At ako'y magbibihis. Magsimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tio Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangharin. Tatalikod na si Tio Simon at lalabas. Maiiwang magtitigilan ang dalawa. Pagkuway babaling ang ina kay Boy. Nakapagtataka, ano kaya nakain ng amain mo iyon at naisipan sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lang siya makikita lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio, sasama rin ako. Ayan, kaya pala sasama ay kung sasama ang iyong amain at kung hindi hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin iyon. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw maaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid ng iyong ama ng isa rin. Ayoko ang babae. Papahirin ang luwang sumunga sa mga mata. Pagmamalas lamang si Boy. Namatay siya hindi lamang sa pagka-Jesus. Kasi matigas ang kanyang kalooban sa paglilingkod sa simbahan. Pareho lang sila magkapatid. Sila lang ang inyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong sa pagligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumikabilang buhay na. Siya nga pala, nag-base din ako. Nakalimutan ko kasi eh. Diyan muna kayo, boy, kuya. Iba na ito matanda talaga. Magaling ng mga awit, mahina ang katawan at Bakit napilay ko kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyan ay parusa ng Diyos? sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi
Hindi totoo, boy, na hindi ko naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangingilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay, boy, na hindi may paliwanag. May mga bagay na hindi may papaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isang aking tiyak. Malaki ang aking pananalig kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tio Simon. Oo, boy. Sa akin ang simbahan hindi masamang bagay. Kaya huwag mo tatanggihan ang sama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagpanggi. Ang pagkawala ng pananalig, nangyari na sa akin iyon. At hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanan ito ng aking kaaway, natuturuan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Maugham, at ako'y nanalig sa filosofiya ng nananaligan. Ng kaniyang tauhan doon, ngunit hindi ako naging maligaya, at hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyari, Tio Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan, ang sarang pag-isa ako. Hanggang sa isang araw, ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tio Simon? Ito yung manika na isang bata na sinasaan ng truck. Patawid siya noon, at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya, ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang isang binti, namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ang dalawang mata. Ako na ay naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit, kaya nakuha ko ang manikang ito. At nooy tanggang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring aya bitiwan kahit sa kamatayan. Bata! Bata! Ano pa nangyari, Tio Simon? Kinuha ko nga ang boy. At noon, naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nangyumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwala ng sa bibig ako ng bata. Sa kabila ng pagkatulog ng kanyang ito, ngiting tila ba nang nanalig na siya ay walang kamatayan. Buntong hininga si Tio Simon, samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog. Pagkuway titigil, muling magbubunghinga si Tio Simon. Mula noon, ako'y nag-isip na, boy, hindi ko nakalimutan ang pangyayari iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi iniwalay sa aking katawan bilang tagapag-aalala sa lagi sa aking mga at magtao sa pananalig. Nang isang bata hanggang sa oras ng kamatayan ay nakapangiti pa. Kaya na, baka wala na datang mesa, mahanap na din sa kasalan. Kaya ako natagalan. Ayun na, boy, kuya. Sige po, Mama. Okay lang po yun. Tara na po. Ayun na, Mama. Kanina pa nga po tugtog ang kampana eh. Ayun na, Tio Simon. Baka tayo mahuli. Ayun na.